Ngayong araw na magtatapos ang 3-day transport strike ng Grupong Manibela pero pahirapan ang ilang commuters nitong Huwebes sa ikalawang araw ng tigil pasada ng transport group. Nagalok ng libreng sakay ang ilang lokal na pamahalaan bukod sa service contracting subsidy mula sa gobyerno. Pero ayon sa transport group, hindi ito sapat para maisalba ang sektor mula sa krisis. May report si Ace Cruz. Sa ikalawang araw ng tigil pasada ng transport group na Manibela, pahirapan pa rin makahanap ng masasakyan ng mga commuter. Gaya ni Maribeth, malapit nang malate sa appointment dahil kalahating oras nang naghihintay ng masasakyan sa Philcoa sa Quezon City papuntang Quiapo sa Maynila. Dapat nga, 1 nandoon na kami. Anong oras na? 12. Oh, kaya ba? Hindi, i-adjust na lang yung oras. Kalaunan, may napara siyang biyaheng Quiapo pero halos punuan na rin ito. Dalawa lang pala. Pinara namin 4 Dalawa lang ang kasya. Ang senior high school student naman na si Farah, inagahan ng pag-alis ng bahay sa takot na mahirapang sumakay ng jeep at mahuli sa klase. Anya, nakakapekto sa kanilang pag-aaral ang mga tigil pasada. Kapag late ka po, syempre may mamimiss ka pong mga lessons kasi nagdi-discuss na po yung teachers mo. Pero wala ka naman pong magagawa dun kasi habulin mo na lang po yung lessons. Sa tansya ni Manibela Chairperson Marvel Buena na paralisa ng 90% ng transportasyon sa buong bansa bagamat may ilang lalawigan at grupong hindi lumahok dito. Para po ito i-roll back yung presyo ng petrolyo na kung saan commuter, private na motorista, pagbaba ng bilihin na makakatulong at makikinabang ang taong bayan. Hindi po namin ginagawa itong strike na to para makapirwisyo. Idinaos ang programa ng transport group sa iba't ibang lugar gaya sa Manibela headquarters sa nagtahan sa Maynila. Sa gitna nito, nag-alok ng libreng sakay ang ilang concerned agencies at local government units gaya sa Quezon City pero punuan din. Bukod pa yan sa service contracting program ng bus gaya sa EDSA Bus Carousel, mga jeepney at iba pang PUV sa ilang ruta. Pero ayon sa Manibela, lugi pa rin ang mga driver kahit may subsidy mula sa pamahalaan. Hindi natin alam kung kailan yung unang payout nito. So, magdi-discount ka ng napakalaki, 40%, tapos abono ka ng krudo. Ano naman ang ipang-aabono namin dyan kung matagal bago tayo bayaran? Una nang sinabi ng pamahalaan na bukas sila makipag-usap sa transport group para plansahin ang ilang hindi pagkakaunawaan. Magtatagal ang tigil pasada hanggang Biyernes April 17 pero posibleng masundan pa nila ito hanggang hindi natutugunan ang hinaing ng transport sector. Ace Cruz, Newslight.